Akalain mo bang ang nagagandahang kasuotan na ito na mula sa magkaibang brand ay gawa rito? Opo, gawa ito sa plastic. Ang makukulay na fiber na ginagamit sa damit natin pwede palang magmula sa mga patapong plastic bottles. Araw-araw, 1.5 milyong bote ang tinutunaw sa factory na ito at pinoproseso para maging tela. Tingnan nyo ang kintab ng mga hibla. Maraming brand na ang gumagamit nito, kabilang ang Adidas, Nike, Zara at maging ang Shein. Ngunit alam nyo bang ang telang ito ay may masamang epekto raw sa kalikasan at ganoon din sa atin? Halos 54% ng tela sa buong mundo ay gawa sa polyester fiber. Isa itong uri ng tela na ginagawa sa pabrika gamit ang mga kemikal. Mas matibay ito kaysa sa cotton, hindi madaling magusot o ma-stretch at mabilis pang matuyo. Kaya naman magandang gamitin bilang damit. Pero may mga disadvantage rin ito dahil mabilis magmansya, kumakapit ang dumi at nagtatrap ng init ang ganitong tela. Naimbento ang polyester noong 1941 sa United Kingdom. Nabuo ito mula sa kemikal na tinatawag na polyethylene terephthalate o PET, isang uri ng plastic. Bukod sa tela, ginagamit din ang kemikal na ito sa paggawa ng mga plastic bottle at packaging. Kaya naman isang kumpanya sa Tamil Nadu, India ang nakaisip na i-recycle ang mga patapong bote na ito para maging polyester fiber. Araw-araw, 1.5 million plastic bottles ang pinoproseso ng kumpanyang Sri Ranga para makagawa ng 25 metric tons ng polyester. Kinokolekta ng mga basurero ang mga bote at dinideposit sa sorting site kung saan niyuyupi ang mga ito para ibentang muli. At kada buwan, 900 metric tons nito ang binibili ng Sri Ranga. Pagdating sa factory, kailangan munang tanggalin ang label, takip at glue sa mga bote dahil gawa ito sa ibang uri ng plastic. Gumagamit sila ng sensing technology para maihiwalay ang plastic na gawa sa PET dahil tanging plastic na PET lamang ang kanilang gagawing tela. Pagkatapos, ilang beses na dudurugin at gigilingin ang mga bote hanggang maging pino. Tutunawin nila ito kasama ang pangkulay at idadaan sa malaking metal plate na puno ng maliliit na butas. At lalabas na ito bilang mahahabang hibla na iba't iba ang kulay. Mahigit 200 colors ng fiber ang kayang gawin ng factory na ito. Ilang ulit pa nila itong babanatin para lalong humaba at pagkatapos kukulutin para mas madaling ihalo sa iba pang uri ng tela. Binebenta nila ito sa iba't ibang fabric at clothing companies. At alam nyo ba na noong 2024, mahigit 120 clothing companies ang nangako na gagamit ng recycled polyester para maging mas sustainable? Kabilang na ang sikat na brands gaya ng Nike, Adidas, Shein at Zara. Mayroon kasing hindi magandang epekto sa kalikasan ang polyester. Nalalagas mula sa telang ito ang microplastics. Mga piraso ito ng plastic na mas maliliit pa sa hibla ng buhok kaya't hindi natin nakikita. Pero nagkalat na pala ito at nagiging polusyon sa hangin, lupa at tubig. Naapektuhan nito ang kalusugan ng mga hayop at ang kalidad ng lupa. Kaya't mahalaga ang ginagawang pagre-recycle ng Sri Ranga para hindi na madagdagan palalo ang polyester sa mundo. Lalo pa at unti-unti na nitong pinupuno ang mga landfills at tinatayang 200 years ang maaaring aabutin bago ito mag-decompose. Maging sa mga tao, pinag-aaralan na ang posibleng epekto ng matagal na exposure sa polyester. Ang ilang kemikal na gamit sa paggawa nito ay maaari umanong toxic at nagdudulot ng skin irritation, autoimmune diseases, respiratory issues o maging cancer. Pero mahirap nang iwasan ang polyester dahil matatagpuan na ito kahit saan, mula sa mga damit, sapatos, furniture at iba pang pangkaraniwang gamit natin. Mas affordable din kasi ang polyester fabric. Mas mura ito kumpara sa mga natural at mas ligtas na fabric gaya ng cotton, hemp at linen. Nagustuhan niyo ba ang content natin today mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes. This is Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!